Magandang araw! Ngayon ay samahan niyo muna ako gumawa ulit ng cake. At etong cake na hong ito ay rush order ho ito dahil nag-chat ho si client ay mag-aalas 12 na. Tapos ang sabi ay kailangan daw ay mga alas 4 ng hapon. At dahil nga wala naman tayong gawa dito sa bahay, eto nga at pumayag na nga ako at pagkasabi nga at pagko-confirm ng kanyang order, ayun nga at binake ko na nga kaagad. Bagong luto ho talaga yan kasi nga hindi naman ako nag-i-stock ng mga ganyan dito. Mabuti na nga lang at lumamig din kaagad at alam nyo ba ang oras na ito ay alas 3 na yan ng hapon. Tapos ang kuha ng cake ay alas 4 o diba talaga may isang oras na lang ako at hindi ko ba nga alam kung kakayanin ko nga ba ito na isang oras. Bali ang gagawin ko nga ho pala ulit ngayon ay itong Black Forest. Siguro nakita din dun sa post namin dahil malapit nga lang dito sa amin yon. At saka lang din daw, biglaan lang din itong pag-order nga rin to. At ayun nga kung nakita nyo doon sa board, naglagay ako ng glucose at ito nga at maglalagay na ako ng filling dito. Balihin natin ko nga lang pala yan sa gitna. Kung nakita nyo, kutsilyo ulit ang gamit ko dahil wala pa nga akong bread knife. May nakita kasi akong comment doon sa video ko kahapon na dapat daw bread knife yung gamit. At hayaan nyo sa susunod na mga video ko, makikita nyo na bread knife ang gamit ko dahil nakabili na nga ako. Pagkalagay ko ng filling ay ito naman yung kalahati at ipinatong ko na rin nga dito. Saka naman ulit ako naglagay ng cream at ika-crumb coat ko naman yan. Bali manipis lang naman ang pagkaka-crumb coat diyan. Bali ito nga ho palang aking Black Forest ay Choco Moist po ang gamit ko dito. Hindi po iyot, ito yung mga chiffon. Alam ko po kasi karamihan ang ginagawa kapag nagagawa ng Black Forest ay yung mga chiffon talaga. Pero ito kasi may nagsabi kasi sa akin na masarap daw ang aking Choco Moist. Kaya ang ginamit ko na rin dito ay Choco Moist. Sabi rin naman doon sa pinagkopihan ko na video, ay pwede rin naman na nga gumamit ng Choco Moist. At ayan nga, natapos na ako ng pagka-crumb coat diyan at inilagay muna sa ref ng mga 10 minutes lang. At after 10 minutes sa ref, ay ito na nga at magsa-second coating na ako dito. Dito nga ako pala sa aking mga cake, ako hindi na masyadong nahihirapan ng pagpapakinis dahil nga ako may ginagamit ng pampakinis. At kung tatanungin nyo naman ho kung anong ginagamit ko, ay ito lang naman ho, ang baraha lang naman, o diba legit. Kasi nga minapanood ako na sabi nga daw ay baraha nga daw magandang pampakinis. Although matagal din bago siya mapakinis, pero para sa akin ay okay na talaga gamitin tong baraha dahil napapakinis ko rin nga. Medyo natatagalan nga lang magpakinis kapag kayon nga may ganyan, may mga uka-uka or yung may mga butas-butas. At after how many hours, ayan, napakinis na natin. Charot lang. Ilang minuto lang naman at ayan nga, medyo okay na. Ngayon naman ay magdidrip na ako dito ng ating chocolate ganache, pero that time, ayan, pumalpak ho ang aking gawa. Dahil ito ay tira ko pa to nung kahapon at ayan nga at medyo nagmantika siya at naging runny siya. Kaya ayun, hindi ko na lang yan ginamit. Sabi kasi nung iba pwede pang ulitin yan, magdagdag lang ng all-purpose cream. Pero ako kasi hindi ko na yan ginamit dahil nga nagmamadali na nga rin ako. Gumawa na lang ako ng panibago. At dahil taranta na nga ako nung time na yan at nagmamadali na nga rin, na ayun, hindi na ako nakapag-video at hindi ko na-play yung video ko nung nag-drip ako diyan ng chocolate. Naalala ko na lang ay tapos na at sabi ko nga i-off ko yung camera, yung pala hindi nga pala nag-play. Na-play ko na lang yung video, ayun nga no, naglalagay na ako ng rosette diyan at yan naman ay nag-ano na rin ako diyan ng chocolate. Medyo maganda ang pagkakalagay ko ng chocolate ngayon kumpara kahapon at kung nakita niyo yung video kahapon, malalaki yung chocolate na nailagay ko doon. At dito naman, nailagay ko na rin nga pala itong cherry o diba talaga hindi nag-play ang video na paghahalata talaga nangarag na tayo sa paggagawa at mag-aalas 4 na nga rin ito. At sabi ko nga ay talagang salamat na rin pala at nakaya ko nga at isang oras din lang ang aking pagde-decorate dito. Pero alam ko para sa iba ay sobrang tagal na yun, pero para sa akin na baguhan ay achievement na yun. Chinat ko nga pala si client yung umorder na okay na nga yung cake kaso hindi siya nagre-reply, hindi siya online. Kaya eto nga at pumunta na kami dito sa kanilang bahay. At pagkabigay nga namin yan ng cake, syempre diretso na kami sa covered fort at kami ay nanood ng basketball. Eto kasi yung unang araw ng kanilang palaro dito at eto nga ay mga bata lang naman na naglalaro, hindi pa naman yung mga may edad na or yung laro ng mga matatanda. Sabi ko nga ay malayo pa naman ang piyesta, bakit nga kakoy may pa basketball na? Ito daw pala ay parang palaro lang talaga dito sa aming barangay. Eto naman ho ay kinagabihan natin nga tagkaayayan nga dito sa may San Agustin dahil nga malapit ng piyesta dito kaya ayan may mga pagganyan, may mga palaruan dito. O diba walang pagod yan kahit galing sa paggawa ng cake. O syempre basta galaan walang pagod yan. Tapos dyan sa Ferris wheel na yan hindi naman ako sumakay, nag-video nga lang ako dahil nakita ko nga yung aming ninang ay nakasakay diyan. Saglit lang naman kami nag-stay diyan, naglaro ng konti, naghagis-hagis ng bariya, tapos nag-kikiam, nag-fishball, yun lang. Pagkatapos umuwi na rin kami. Yun lang, salamat sa panonood, hanggang sa muli.